nagbabalik ang oras na Zamba Sulta, kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po si Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station at dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, 7:46 ng umaga. Batiin ko muna si Tita Cristina Alabata na nakikinig sa atin ngayon. Sabi niya pa, a blissful morning to all. God is good. Ayan, maraming salamat po Tita Cristina. Tanong ngayon. Dahil nga po sa mga nangyari sa ilang paaralan dito sa Pilipinas, napapatanong na po ngayon ang ilan sa atin kung kailangan na ba ibaba yung age of criminal liability under sa juvenile justice law. Kaya ang ating tanong po ngayon sa inyo, sa ating mga tagapakinig, ano po ang inyong opinyon? Kayo po ba? Payag po ba kayo na ibaba sa 10 o 12 taong gulang ang edad nga ng criminal liability sa ating bansa? Para po sa inyong opinion ay ipadala po yan sa 0916-296-6625 o kaya mag-comment sa ating FB page 1116 DXAS, your community radio, lalo na po sa mga nanay. Payag po ba kayo? Oo, ako nga naiisip ko kung sa side nung parents na naging biktima ang kanilang anak, nakapumayag. Paano, di ba? Wag naman sana pag yung anak natin. So kung ibabalance nyo po talaga, payag po ba, pabor po ba kayo na ibaba sa 10 hanggang 12 taong gulang ang edad ng criminal liability sa ating bansa? Again, 0916-296-6625 o diretso sa ating comment sa FB page 1116 DXAS, your community radio. Pag-usapan natin. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang tungkol dito sa may discernment na nga ba itong mga batang 15 taong gulang pababa. Para po mas maintindihan natin ang tungkol sa usapin na ito, mahalaga po na ating mapakinggan ang pahayag ng isang eksperto. Muli po natin makakasama ang ating registered psychologist at faculty member ng Western Mindanao State University, Dr. Annalisa Rosario D. Doc, good morning and welcome back po, Doc, dito sa ating programa. Hello, good morning, Ma'am Siri. Totoo nga, medyo matunog talaga ngayon itong issue na to, no? Yes po, actually nga, Doc, kung nung Monday, pinag-usapan natin ang tungkol sa ating mga tatay, ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa ating mga anak, sa mga kabataan natin ngayon. Napakahalaga po nito. Pero Doc, bago po kita tanungin tungkol po sa inyong expertise regarding nga sa mga kabataan, kayo po, Doc, bilang isang guro at bilang isang magulang, ano po ang naging reaction nyo po, Doc, muna nung nabalitaan nyo po yung medyo nakakalungkot talaga na pangyayari doon sa Tacloban City, kung saan 2 menor de edad, isang 14 and 15 years old ang namaril sa kanilang paaralan. Yes, nalungkot ako, kasi being part of the academe, ang agad nakikita ko yung kakulangan. Mm-hmm. Hindi na nag-pinpoint agad tayo ng kasamaan, na ginawa ng mga bata. The question in our mind and as a professional is, ano ang nagtulak sa kanila? Mm-hmm. Ano ang nagtulak sa kanila na gawin ito? Because this is not usual, Sila na siguro yung mga
0.05% Mhm. no, of the population. Mhm. Now later pag-uusapan natin no yung development, brain development and what will qualify them no Mhm. to become liable, to become accountable sa kanilang mga actions. Mhm. Now, ang agad na sa utak ko no, lahat ng pwede nating ma-pinpoint na factors that could lead no to such a behavior. Alam natin hindi ito overnight thing, no? Hindi ito pagising mo ng umaga, spur of the moment, hindi po ito ganito, no? It took a while, it took a lot of considering, it took a lot of time, lalo na dun sa dalawang batang yun, no? Paano sila nag-develop ng ganitong perception? Yung hatred, yung anger, no, that resorted now to violent behaviors. No, paano siya na humantong sa ganun, yun yung tanong sa utak ko. Mhm. And I believe our community and society now has to address this. Hindi pwedeng mag-antay pa tayo ng another incident na ganito. Meron na tayong lessons, no? In the US, meron ng mga nangyaring ganito. And are we not vulnerable, lalo na mas maraming factors, no, na pwedeng that would lead to our adolescents, no, Mhm. becoming aggressive. So dapat pinaghandaan na natin ito. Mhm. Actually, may same opinion po kayo, Doc, no, nung isang professor din na dapat pinaghandaan na ito, no, ng matagal ng panahon. Pero, Doc, matanong ko lang po, kaya po ba talaga, although nakita naman natin na may sample na, pero kaya po ba talaga ng isang 14 and 15 years old na makaisip ng ganitong klaseng pangyayari yung ginawa po nila? Ano po talaga siguro, Doc, ang nagtulak sa kanila? Kasi grabe, masasabi natin pang-adult, no? Medyo parang pang-adult talaga yung nagawa po nila. Makakaya po ba ito gawin pa ng isang 14, 15? Although kahit may example na? Okay, no? So, hindi lang pang-adult yung ginawa nila. It's a criminal adult mind, no? Na nag-orchestrate ng ganito, no? Mhm. And we are looking at yung compounded na factors, no? Maraming mga factors. At dito rin papasok yung need for guidance, no? Napakalaki ng role ng guidance from people, from adults, from professionals. Sabihin natin, number one would be the overexposure sa social media. Mhm. I guess that would be napakalaking yung factor na lalo na sa mga adolescents natin. Our kids nowadays, bombarded na sila sa napakaraming influence, no? I would say, Ma'am Sir, these are external influences Mhm. na dapat alam natin paano i-minimize. At kaya nating i-minimize. That is if aware tayo kung ano yung mga consequences. Mhm. No? Sino ngayon ang merong poder or authority to monitor or minimize external influences? So, babalik na naman tayo sa parental guidance. Mhm. And hindi natin masabi, no, kasi our society is becoming less and less fatherless, more and more fatherless. Kulang ang parental involvement, ang presence ng magulang, no? So, hindi naman ito justification. Mhm. Other adults can come in, no, like grandparents, sino yung substitute parent figure, pwede naman sila mag-get in, no? I do not know the background of these kids. Mhm. Hindi ko pa naman na-research yung background nila. Pero, the fact is, maaga silang namulat, no, sa violence. That would be one. Mhm. So, hindi natin alam kung sila recipient din ng violence, kaya ganun na lang yung hatred nila. No? Kasi pwede naman, let's say, ang sabi nila, bullying daw. These kids were bullied. Mhm. No? But regardless of that, kids do not
think of killing another kid, no? Kasi yung peaceful resolution, tinuturo din natin yan. Mhm. So how do you resolve a problem, a conflict, no? Tinuturo na natin yan sa mga bata. Yung paano sila tinreat, kunyari meron silang kasalanan. Paano tinreat ang bata? So, kinausap ka, probably napalo ka ng konti, pero hindi violent, no? Kasi feeling ko talaga dito, this is developmental, no? Yung something na kinalakihan na nila, something is normal, na normalize nila yung violence, no? Mhm. Growing up. Parang okay lang na bumaril ka, I do not know kung anong exposure sila meron. So number one would be social media daw, no? Yung mga nilalaro nila na games. Mhm. And I have seen this with my kids, no? May time na nakita ko talaga, naglalaro sila ng game na okay lang ang magnakaw ng kotse ng iba. I don't know, I think mga Grand Chase, yung mga ganyan na games noon. But if we are conscious kung anong nilalaro ng mga bata, pwede tayong magbigay ng immediate feedback. No, immediate feedback. That is if we are aware. Mhm. Kita mo, Ma'am Siri, no, yung monitoring is really important. You know, nakita ko yung game na nilalaro ng mga anak ko na immediately said, hindi ito maganda. Bakit? You cannot do that in real life. Kumuha lang ng kotse ng hindi sayo, bumaril ng kaaway, no? Get a gun and shoot. Ganyan ang mga games ngayon. Mhm. Nakakatakot. Kung hindi nyo pa alam, dear parents, I think this is the time that you get involved, no, with what your kids are playing or doing. It may look harmless kasi nga laro lang. But remember, ang development ng utak ng mga bata, what is now yung kanilang everyday na exposure will now seem real to them. Mhm. No? Feeling na tuloy nila, pwede ko lang sigurong gawin to kasi nagagawa ko to sa games. Mhm. You just punch someone. No? Pag nagalit ka, suntukin mo lang yung tao. Hindi. That cannot be done in real life. No? And so, kailangan dyan ng feedback. If we did not change this wrong mindsets na nagfo-form sa bata, pwede niya yang matranslate into their daily Mhm. behaviors, no? Matatranslate nila yan. Kasi manonormalize yan no? And that is what we don't like. Saan po mapasok ngayon ang parental guidance, no? With this? And remember, it's difficult to unlearn what we learned. So yung mga bata, habang maliit yan, lahat ng na-absorb nilang information, that is critical to their mental, to their moral development. Moral, what is right and wrong, no? Kung wala ka para ituro yan sa kanila, kagaya niya, nakikita nila sa TV, akala nila yan yung tama. Yan yung totoo. Mhm. See? So nakikita na natin na nangyayari na talaga. Kahapon, I just watched a video na yung bata, nagkumuha rin ng bread knife Mhm. at pinagsasaksak lang niya yung mga students randomly. Mhm. I said, saan galing yung hatred na yan? Saan galing yung galit na yan? No? Malalim-lalim ito, Ma'am Siri, no? Titingnan talaga natin ano yung background ng mga bata. Mhm. Kumbaga hindi siya Or kung- overnight. No. Kung kaya nila mag-inflict ng violence, therefore, recipient din yan sila ng violence. Mhm. Okay. In some ways. Mhm. No? Mhm. Yes. Ayan. Pero Doc, ang argument din po ngayon, Doc, yung word na discernment. For you, Doc, pwede po ba natin i-define muna ang discernment? Kasi ang sinasabi nila, may discernment na yung 15 below, kaya nagawa nila ito. Pwede po ba muna natin i-define, Doc? Ano yung discernment? At anong edad ng bata ang pwede nang magkaroon ng discernment? Okay, no? Yung discernment is the awareness, no? An ability to tell what's right from wrong, no? That would be discernment. And yun yung nagiging basis nila ngayon for determining the age of accountability or liability. Now, I would say, number one, this is not true to all, no? This is, depende pa rin to. This is individual
individuality. Mhm. One child may have developed moral reasoning sa edad na ganito, 12 to 14. This is the average, Ma'am Siri. Mhm. No? But remember, iba-iba yan for kids. Depende yan on how they were raised. Mhm. No? Kung ano din yung kanilang exposure to moral moral discipline, to moral upbringing. So depende rin yan. So kagaya sa mga batang ito, another thing is the brain development, no? And accordingly, theoretically, Mhm. 11 years old and above would be the age of complete brain development. But Okay. remember, it starts from 11 until 20s, until their 20s. Mhm. No? Kasi yung discernment has something to do with brain activity. Mhm. No? Yung development ng prefrontal cortex, no? Na that is responsible for reasoning, for problem solving, 'di ba? For discernment. So, develop na siya but still undergoing development Mhm. until their mid-20s. Hindi Mhm. pa siya as in fully developed. Na hindi lang naman brain development ang tinitingnan natin. We also look at moral development. Di ba? Na yung moral development naman, hindi naman siya dependent sa brain development. Iba rin yung factor that develops morality. Mhm. Kung ano yung na-experience ng bata all his life would necessarily, magde-develop yung kanyang moral. O, ano bang klaseng modeling ang nakikita niya? Ano bang klaseng rearing ang natanggap niya? Na paano ba siya pinalaki? And that would be factors for moral development. So napakalaking argument talaga ito, no? And I say again, this is an individual experience from child to child. Hindi mo pwede sabihin, okay, 11, lahat ng bata ganito na. Hindi. 12 to 14 develop na. Hindi. Depende pa rin yan. Mhm. Sa kind of environment nila. Okay. So, pero Doc, ang discernment, kayang ituro, kasi kahit yung moral po, nakikita, minomodel ng adult, ng parents, yung discernment din pwedeng ituro. So, kung lahat po sana ito ay naibibigay ng tama sa mga bata, by 11, nagkakaroon na po sila ng dahan-dahan na discernment. No? Tama po ba, Doc? Ibig sabihin, kayang ituro. Kaya lang po talaga kung pwede lang. Yes, kaya siyang i-teach, by living, by talking to them, by your life. Kaya lang talaga siyang ituro. Sabi ko nga, if parents are only conscious, na hindi lang physical ang development ng bata. There is that psychological part that we also have to nourish, to nurture yung cognitive nila. Yung emotional napaka-importante because nalalearn nila yung emotional regulation. O kung galit tayo, for instance, we learn that hindi natin pwedeng gawin lang kung ano gusto natin gawin. Right? And that is societal, that is, we learn about yung mga norms. Ano yung mga dapat gawin? What are expected of us? And tinuturo yan. I remember, simple lang manunod ng sine ang anak ko. I'm conscious na uupuan ko yan. Kailangan tabihan mo sila. You have to correct kung ano man yung mga negative na pwede nilang masagap. And explain to them right away. Bakit po? Because that would be foundations. Doon magsisimula. How they become conscious, sensitive of other people. Hindi lang sa kanilang emotions. Papasok na tayo dyan, yung development, hindi lang of IQ. Yung intelligence quotient. We are also developing the emotional quotient of our children. Now, when you say emotional quotient, papasok dyan yung the ability to
to socialize, no? The sensitivity to the needs of others. Na paano yan, Ma'am Siri? Napaka lawak na concept na yan, no? Na kailangan din-develop din natin sa mga bata, no? Kaya alam nila kung makakasakit sila. Alam nila kung makakasama yung gagawin nila, no? At din-develop din natin yung part na yan ng mga bata. Okay. So, sa case po, Doc, no, dito sa Tacloban, kasi lumabas sa investigation, planado ang ginawa nila. At may nakita na rin na influence ito ng social media, ng nilalaro nila. At hindi pa na-check talaga kung ano din ang kinalakihan ng mga bata. Pero, may plano, may alam sila sa batas, juvenile justice law, alam nila yung gagawin nila. Ito po ba, Doc, ay may discernment? O masasabi rin natin may pagkukulang sa kanilang brain development o kung ano po yung moral development? Paano po ba natin i-assess to, Doc? Kasi nga sabi ng ibang magulang na biktima ang kanilang anak, marunong bumaril. Kasi yung 14 years old po, no, sa 40 na bala, basyo ng bala na nakita, isa lang doon sa 15 ang nawala ang bala. So, ibig sabihin, isang beses lang siya nagpaputok. The rest, dito na nanggaling sa 14 years old. Paano po ito, Doc? May discernment siya kasi nagplano? O makikita pa rin natin na may pagkukulang pa rin talaga? Paano po ba yan, Doc? Okay. So, yung discernment, no, is being aware of what they're doing. But, hindi nila alam kung tama o mali. That's moral. Okay. Do you get, no? Do you get, yes, no? Po. Na cognitively, no doubt, alam nila, they are aware, they even planned this, nag-research pa siguro sila, no? Pero yung the moral side of this, no? The ability to tell kung tama pa ba yung ginagawa nila o hindi, yun yung nawawala doon, no? So, yun yung nakakatakot pag hindi na-guide ang mga bata. Okay. Kasi, ma-available na nga ang information online, eh, no? Yung gusto nilang malaman, kaya nilang alamin online. But the point is that information useful? Is that going to be used for good? Gagamitin ba yan sa tama or sa mali? So, nakita natin, no? Sa part na to, yung bata na 14-year-old, he knows how to hold a gun. Kasi tinuruan yan. Oh, so tinuruan natin yung physical, yung theoretical, pero hindi natin minold yung kanyang character. That is very dangerous. Parang binigyan mo ng baril yung isang criminal mind, no? And binigyan mo siya ng tool para gamitin ito sa mali. Now, if ever na magtuturo man tayong ganyan, no? Make sure na yung heart ng bata, yung kanyang character na mold na. No? So, kumbaga premature masyado, turuan mo siya na bumaril. For anong purpose? Diba? Especially yung influence sa kanya. Makikita natin is mostly negative through social media. Okay? So, kung ano ba yung nag-form sa mind ng dalawang batang ito? No? Clearly, walang guidance. No, kulang sila ng moral guidance kaya naisip nilang gawin 'yan, no? Hindi nila alam what is real and what is not. No, napakasakit, Ma'am Siri, because we are parents too, and no one would wish this, no, for anyone's kid. Hindi ko pa nga nakikita yung, I don't know bakit hindi pa nakikita yung backstory nito. Nasaan ang mga magulang? In other countries, ang mga magulang ang pinapunish. Yes, because the law now, claims na part sila ng naging problema. No? Bakit in the first place na gumawa ng ganun ang bata? Hindi naman yun basta siya lang, di ba? It's either there is negligence
or meron talagang external influence. So, ang magulang kinakasuhan. Mhm. So, I don't know with our justice, no, kung paano yan inaano. Alam ko na yung bata, they should not be incarcerated, but they should be rehabilitated. Yan ang Okay. point. Okay. Opo. Kasi sa juvenile justice law, yung 15 to 18 years old na nakagawa ng heinous crime, pwedeng sampahan ng kaso. Yun na po yung nangyari ngayon sa 15. Nasampahan na siya ng kaso. Pero yung 14 below, which is may 14 nga ngayon na sangkot, siya ang yung papasok sa Bahay Pag-asa para yung rehabilitation. Yeah. So dito na po papasok yung napakahalagang tanong ko po, Doc. Enough ba na i-rehab lang yung 14 years old knowing na siya ang maraming pinaputukan at may possibility na sa kanya talaga maraming sa bala niya talaga nanggaling yung mga biktima na may nasugatan at may namatay. Kasi po may mga parents talaga na nagsasabi ibaba na ang age of criminal liability dahil may yun na nga yung term na may discernment, pero napaliwanag niyo po kanina na yung moral din dito, may discernment pero walang moral. So yung tanong po ngayon, Doc, enough ba doon sa 14 years old na i-rehab lang siya, hindi siya sampahan ng kaso, at tama ba na manatili pa rin tayo sa 15 to 18 years old yung age of criminal liability? For me, no, wala namang problema yon. Ang point is, ano ang gagawin natin? Once they're incarcerated, yun dapat ready ang plano ng gobyerno. Mhm. No? So, no doubt whether kasuhan ka or hindi, whether saan ka ilagay, ano ang gagawin sa'yo doon? Titino ka ba doon? That is the point. Now, kung niilalagay ka sa prisohan, Ma'am Siri, alam naman natin na punitive, no? Corrective ang ano doon. Bira lang doon ang tumitino. No? And research has shown, hindi naman talaga sila tumitino doon. No? Ang fear ko dito, dahil bata ito, pag hinalo mo yan siya sa mga adult criminals, Mhm. then pwedeng lalo maging hardened yan. Bakit? Meron ng mentoring doon na nandun na yung mga teacher, no? Imbis na kasi bata ito, no? May hope tayo na gumaling pa ito. Kung sakit man ito, Ma'am Siri, gagaling pa ito. Mhm. There's a lot of space para saan siya mag-grow at pwede pa siyang tumino as a person. Yan ang goal ng Buhay Pag-asa, no? Mhm. From the literal meaning word ng pag-asa, Mhm. no? And we do not lose hope kahit ano pa man heinous. Totoo naman, no, hindi natin ma-discount yun na talagang heinous yung crime na ginawa niya. But still, no, pwede pa rin siyang magbago. Napakalaki pa talaga ng space na magbago siya. So hindi yan ang point na kung meron man siya liability, okay, may liability, accountability. Ang point doon, kaya ba siyang ma-reform? Mhm. No? Kaya ba ng mga programa na ma-reform yung mga batang ganito? Actually, my study is on juvenile delinquency, no? Kaya medyo ang heart ko really is for this. Mhm. No? I actually went to our local rehabilitation center sa Polanco. Mhm. And I interviewed yung mga ganito, Ma'am Siri, Mhm. no, ng mga bata. And actually, sabihin ko sa'yo, naiiyak ako kasi feeling ko nakita ko yung anak ko sa kanila. Mhm. Because during that time, I have a 16-year-old. No, and I said, nakakawa kasi dapat nasa school sila, Mhm. nakalaya sila, nag-aaral, Mhm. no? Dapat in-enhance, pero wala, nakaseparate sila sa community, nandoon sila sa loob nakapiit. Mhm. Kaya lang, anong problema na, ano ang programa ng gobyerno for them? Mhm. So doon natin makikita kulang ng psychologists, kulang ng counselors, walang programa, no? Ano ba yun na you just keep them there for what? For
para ihiwalay lang sa community. What is it? Dapat ang objective is after that span of time that nandoon sila, after years, pwede na silang i-release back to their community. That is the objective. Mhm. No? Na-acquire nila yung skills, na-develop nila yung morals, yung values na kailangan. Sad to say, wala tayong mga programang ganyan sa mga rehab center. Mhm. Pero ito rin po, Y- Doc, yung sinasabi ng mga tao, kaya ginagawa na ito ng mga kabataan dahil alam nila programa, intervention lamang ibibigay sa kanila. At parang sa side po ng mga biktima, especially sa parents na naiwan, paano po ba natin sasabihin na makakamit nila ang justice? Anong justice po ba ang pwedeng mag-satisfy po sa kanila kung nakikita po natin bilang eksperto na ang ating goal dito sa mga suspect natin ngayon ang magkaroon kahit ng transformation sa future dahil malaki pa ang space for them na magbago. Paano po ba magbi-meet halfway, Doc? Justice plus makita nila na malaki ang kasalanan nila at pagbayaran nila ito. Hindi naman madali, no, Ma'am Siri? I tell you, just because na nasa loob sila ng rehab center, does that mean na hindi sila na-punish? Okay. It's already punishment. The fact na na-uproot sila from their families. Mhm. Wala silang freedom. No? Tapos doon naman, meron din silang mga ginagawang, they like cook their own meals, no? They clean the area, nagko-community service, no? I believe na, ewan ko kung kulang pa yan for parents, but that's already punishment, no? In itself. Wala naman tayong di ba, lethal injection. Yun talagang justice. Mhm. Right? But since wala naman tayong ganyan, ang gagawa natin, tatambak lang din naman natin yung bata dun sa loob ng pilitan. And that is for sure. Magsisiksikan doon. So where is punishment? Ano ba talaga ang justice na gusto nila? No? So I remember meron akong story that I heard, no? One time may ganyan din, may nangyari sa US na nagbarilan. Mhm. At namatay yung son ng isang Christian family or couple na napakabait na bata. So ang ginawa is nakulong I don't know how young yung kanilang juvenile system doon, no, na kinukulong. But nakulong yung bata na nakapatay. Mhm. Parang ka-age group lang man ng nila, teenager din. Mhm. You know, this couple at first wanted justice, no? Galit na galit sila dahil namatay nga yung anak nila. But being Christians, no, eventually na-realize nila, kung yung anak namin namatay, eto buhay pa siya Mhm. di ba? Yung anak namin na doon kay Lord, etong batang ito, ano pa ba pwedeng gawin natin? Mhm. You know, amazingly, they ended up helping restore this child. Yung nakapatay, Mhm. no? Sinuportahan nila yung batang ito para magbago. No? And they eventually forgave this child. Kasi syempre, yung anak nila, wala naman na. Mhm. But itong bata ngayon, they took him under their wings. No? Dinadala na nila sa church, tinuruan na nila about God, and nagbago yung bata. Alin doon ang justice ngayon? Mhm. Right? Mhm. Is to ruin both lives. Sirain na natin yung buhay ng dalawang bata. Patay na yung isa, let's make the boy rot in hell. Ganun ba? Is that justice? Mhm. Na meron pa yung batang chance magbago. Pwede pa yung turuan. Kahit siguro anong hardened na criminal. No? Tayo, we believe in forgiveness. Mhm. No? We believe that there is restoration. Mhm. I don't know. I'm not speaking for the parents. No? Ako, nasa middle lang naman ako. Pero nasa sa inyo, it's really up to them. No? I think the time to heal and forgive is
is what we wait for also, no, para maghilom sila, no. But eventually, ewan ko, yung justice that they wanted, diba, kung masaserve talaga. Kaya nga, Ma'am Siri, wala naman tarang justice sa earth. No? We don't really get that absolute justice here on earth. Wala. No? Kay Lord lang talaga tayo may clear justice. No? Only in Him. Sabi So, po, yun po yung opinion ko. That's only my opinion, no, in this. I cannot speak for yung mga namatayan. I cannot speak. I can only grieve with them. No? And I think the rest will happen. Tingnan na lang natin in the future kung ano yung mga decisions that they need to make. So, Opo. dito nakikita natin, Doc, no, gaano kalaki talaga ng responsibilidad ng mga magulang. Dito rin may nagsabi, ang laki rin ng role ng church. Dito makikita natin Yeah. paano yung role ng church, lalo na sa ganito, no? Ang hirap po, actually, Doc, no, ang hirap ngayon ituro yung forgiveness sa mga magulang na grabe yung pain. Pero, yung prayer Yes. talaga natin, no, kasi mahirap man sabihin, yung forgiveness lang din ang pwedeng magpalaya sa atin sa kabigatan at ipasa Diyos ang lahat ng pain, ng sakit, yung bad things na nangyari sa atin. At siguro, Doc, no, sa ating pagtatapos, Doc, ano po ang masasabi niyo po, Doc, doon sa mga sumusulong na ibaba ang age of criminal liability? Gawing meron pa nga 10 years old. Tapos nung kahapon yung balita sa ibang bansa pala 7 taon. Ganun yung age bracket. Ano po masasabi ninyo sa mga gustong magsulong niyan? Ano ang panawagan niyo sa parents, sa churches at sa ating government at the same time? Actually po, I know I echo, no, the stand, no, of the Psychological Association of the Philippines, kasi there was already an article that they wrote, no, years ago, and they do not approve na ibaba, no, yung age of liability for children, kasi nga naintindihan natin, no, na biktima lang din tong mga bata, no, of their upbringing. Biktima sila of their upbringing. Walang nagturo, walang nag-guide sa kanila. And yung panawagan ko, no, this is the time na let's be proactive in this. No, kaya nga, yung sabi mo, Ma'am Siri, the churches should be involved now. No? And kami, basically, yung church namin also talagang looks into the campuses. Grabe ang movement sa campuses. Kasi dito, formative talaga ang tirada natin, no? Bago pa sila lumabas as adults, may chance na tayo to mold them in schools. And we know yung schools natin only look into the intellectual, the academic, di ba? So, kailangan minumold din yung part nila, no? Yung dinedevelop yung kanilang values, yung kanilang yung integrity, yung morality, yung things na ganyan, no? And we can partner, no, with the academe, no, pagdating sa ganito, kasi ang mga bata kulang lang talaga to sa turo, kulang lang talaga sa guidance. Number 2, let us strengthen the guidance system, no, of our institutions. Ngayon, Ma'am Siri, nagko-contest pa ang gobyerno, dapat at least 1 guidance counselor per school, pero hindi pa yan natutupad. Bakit? Underpaid. Underpaid ang mga guidance counselors, no? Ayaw nila iakyat pang sahod, hindi pa nag-hire ng guidance counselors. It's so sad. We need to see something like this happen. Overwhelmed ang guidance ng mga universities. Kasi gusto man nila gawin ang tumulong, and ano naman sila, underman. O konti lang, no? Yung mga professionals. Another thing is, yung mga parents, no, should be educated more. Kailangan pa talaga ng more parenting seminars, education. Alam ko meron ng ginagawa ang gobyerno. No, alam nyo ba, yung mga tumatanggap ng mga
yung pantawid. Mhm. Dapat i-require na yan sila mag-attend ng mga parenting seminars, sa mga trainings, sa mga teachings. Hindi i-release ang allowance until ang parents mag-attend. Mhm. That is one way of requiring them, no? To get involved in the life of their children. Siguro preventive na lang talaga tayo because things like this nandyan na, no? Hindi na natin another thing is yung social media exposure. I don't know how you do it, but we did that. Di ba yung time natin, wala naman masyadong social media Mhm. exposure. Wala masyadong gadgets. No? I think my kids already got their gadgets when they were in high school. Parang ganun na. So medyo develop na ang bata. Ngayon, as soon as 1-year-old, kita mo, nakatutok na sa Yes. gadget. Mhm. Ano yan? What is it that we're trying to do? What we should do is to limit external influences. Mhm. Yan ang lagi kong sinasabi. Limit external influences. Now, when you leave them to their gadgets, you expose them to a lot of trash in their head. Maaga pa, no? Kaya makita natin by 5-year-old, nagwawala na pag hindi mo binigyan ng gadget. Sira na ang mata. Wow, kanino yan? Who is to be blamed for this? Diba? So no wonder, criminal na yan pagdating ng 15. Mhm. No? Pag hindi natin i-monitor yung kanilang, and magko-compete ka na ngayon. O, ano ang mas malakas na influence? Social media or ang parents? O, we will not wait na mangyari yan. 'Di ba? So, habang kaya nating i-control, i-monitor, we will do that. Aywan ko, Ma'am Siri, nung kulang na lang pag nakakita ko ng bata na naka-cellphone, 2-year-old, gusto ko pagsabihan ng magulang. Parents. Mhm. Opo. So, those would be things na pwede pa natin gawin, no? To prevent this. Mhm. Opo. Ayan, naku. Oras po natin mga kaibigan, 8:27 na. Muli po, panawagan po natin sa ating mga magulang. Sana maging wake up call na po ito. Sabi nga ni Dr. D, hindi po ako nanay, no? Pero sabi ng ating guest kanina, walang may gusto na mga magulang na mangyari ito sa kanilang mga anak. So gabayan po natin, no, ang ating mga anak. Dinisenyo po sila ng Panginoon na maging instrument sana ng Panginoon dito sa mundong ito, no, para maging mabuti, mas maging maganda ang buhay nila spiritually, mas mag-mature po sila. And hopefully, no, sa ating mga parents, hindi lang din ang emotional, ang intellectual, physical needs ang ibigay natin sa kanila. Sabi ko nga, spiritual needs po, ma-awaken na po tayo. Ito na ang panahon na kilalanin natin ang Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating mga anak. I-introduce po natin sa kanila ang church, no, yung mga church activities. Si Lord mismo, i-introduce po natin sa kanila dahil mas magiging kumpleto rin po ang kanilang development kung pati yung spiritual needs ay maibibigay natin. At sana, Doc, no, kahit sa mga rehab ngayon, mga bahay pag-asa, yan din po ang mabigay, no? Sana yung mga churches natin, kung may capacity kayo na mag-coordinate, maging bahagi ng solusyon, no? Dito may nakausap po ako na DSWD, nagkukulang po kahit sa spiritual needs, no? Wala masyadong pumupunta sa mga kulungan natin, no? Especially from Christian side para mag-ministry doon. So panawagan po sa mga simbahan na kayang mag-ministry sa mga kulungan, sa mga rehabilitation, sa bahay pag-asa, puntahan po ninyo. Baka ito na po ang time na ginigising rin tayo ng Panginoon. Oras natin mga kaibigan, 8:29. Doc, maraming salamat po sa oras at panahon po ninyo na binigay dito sa DXAS, Doc. God bless you po, Dr. Annalisa D. Okay, thank you po. I pray po na na-enlighten tayo, no? Even the listeners. Alam ko may kanya-kanya tayong mga mga hinaing ngayon, no? And Yes. questions and yung opinions about this, no? Issue. So I hope na na-clarify tayo. Yes, opo. Kahit ako personally, Doc, mas naiintindihan ko na ngayon, no? At na mas magiging balance. Yun nga yung sabi ko kanina, may kanya-kanya tayong opinion, we are driven by our emotion, pero mahalaga na makarinig tayo ng opinion, a statement from
expert para mas maging balanse at tama rin ang ating judgment. Ayan, oras po natin, 8:30. Maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook, kay Kuya Rolando Alfonso as our technician ngayong araw na ito. At abangan niyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli dito next week, Monday to Friday, mula alas 7 ng umaga. Ako po si Sara May Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Trabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro. Dito nga po sa Mag-abroad ay di biro, nais nating maibahagi ang iba't ibang faktor